Hello mga kabayan. Ginawa ko po to yung video dahil kahapon po ay may nakita po or may pinapalo po akong vlogger dito sa Canada. Matagal ng vlogger yata siya. Tapos ang mga content niya is puro hiring nga daw papunta dito sa Canada. So kaso lang napansin ko yung mga content niya is putol. Ayoko na lang din siya pangalanan kasi respeto na lang din sa tao. Ay follower din po ako dun. Tapos napansin ko lang din ng mga content niya laging bitin. Kahapon po napa-comment po ako dun na maging real talk po sana sa mga sa content niya, kasi ang daming pong nagko-comment doon na gustong mag-apply. Alam naman po natin na maraming gustong makapunta dito sa Canada, kaso lang po wala, kulang po yung detalyeng nilalagay niya doon sa video niya, lagi pong putol. So napa-comment po ako doon at hindi ko naman po inasahan na marami pong magre-react dun sa comment ko na yun, at marami pong nagme-message sa akin na paano daw po maka-apply dito kasi nga hindi nasasagot yung mga katanungan nila doon. So ito po, disclaimer lang po, hindi po ako immigration expert nor hindi po ako connected sa mga immigration consultant. Ito po ay base lang po sa mga personal na nalalaman ko, sa mga personal na research ko. Ito pong mga babanggitin ko ay mga legit na agencies dyan sa Pinas. Ito po yung mga susunod ay una po yung Mercan. Andyan po sa screen, ilalagay ko po yung address nila, contact number nila, nandyan na po. Sunod po is yung IPAMS. Alam po natin na known na po yung IPAMS kasi napabalita na po yan dati sa national TV. Sunod po is EDI Staff Builders International. Nandyan din po sa screen, ilalagay ko po. Sunod naman po is yung First Dynamic Agency. At last is yung Magsaysay Global Services. Tungkol din po dun sa sinasabi niya nung vlogger na free nga daw, walang babayaran, ay wala po akong personal na knowledge po dun kung talagang free. Kung free man, edi congrats or be thankful po tayo. Pero sa panahon po talaga ngayon, mahirap na po talaga yung wala na po talagang libre sa panahon ngayon. Alam naman po natin yan, real talk na lang po. At kung may gagastusin man, kadalasan is sagot po ng mga aplikante po yung medical. Ganun nga po, kung sakaling libre man, edi napakaswerte na po. At wala po akong personal na knowledge kung paano po ang proseso galing sa Pinas, kasi po ako ay cross country, galing po ako ng Taiwan. So sa mga kababayan ko po dyan sa Taiwan, ang ma-recommend ko lang po na mga legit agency. Sa personal na knowledge ko lang po, kasi may mga kakilala na po akong nakaalis na rin po dun sa kabilang agency. At especially highly recommended ko po, agency ko po is GGTCC. PM nyo po si Ma'am Roan ng GGTCC Filipino. At yung isa po is yung GGTCC Taipei, o si Ma'am Annalie. At yung isang agency po dyan sa Taiwan is yung Port to Port. Canada based po siya.
Ayun po. At doon naman po sa gustong mag-DIY, mag-apply ng DIY through online. So, marirecommend ko lang po na legit online is yung jobbank.gc.ca. Ilalagay ko po sa screen. At gagawa din po ako ng siguro separate video for sa paano mag-apply dyan, para mag-guide po kayo. Tsaka hindi ko po ma-assure na 100% pag nag-apply dyan is ma-hire, kasi buong mundo po open yung job bank na yan. Ibig sabihin hindi lang po Pinoy ang nag-a-apply dyan, buong mundo po. So paunahan, tsambahan, higit sa lahat, sabayan po ng mataimtim na pagdadasal. Kung para sa'yo, para po talaga sa'yo yan. Yun po, gagawa na lang po ako ng separate video sa paano mag-apply sa job bank. Yun lang pong yung personal na alam kong legit na agencies papunta po dito sa Canada. So mag-ingat po tayo mga kababayan. Marami pong scammer, marami magagamit. Wag po tayong basta-basta magpapaniwala sa kung ano mga content ng mga vlogger, kasi halos po ng mga vlogger is iniisip na lang po yung for the views, kumita, pero walang laman. Yung napapansin ko kasi ang dami po kasing nakarating dito sa Canada, nagiging vlogger bigla. Wala naman pong concrete na details patungkol sa paano mag-apply papunta dito. At ito po, nililinaw ko po, hindi po ako immigration consultant or immigration expert. Wala din po akong hindi po ako konektado sa kung sino man pong nasa immigration. Ito po ay base lamang po sa aking personal na nalalaman papunta dito at personal na experience. Ayon po sa mga nakakausap ng mga kababayan rin po dito na nakarating na po dito sa Canada. At madagdag ko nga lang din po pala sa mga nagbabalak po mag-vlog dito. Ako po, nung una gusto ko rin po talagang mag-vlog dito, pero na-realize ko mahirap po magbigay ng info ng wala po talagang concrete na kaalaman, kasi baka magkamali masisi pa po sa akin. So ayun po, para sa mga kababayan kong nandito na or papunta pa lang dito sa Canada na nagbabalak rin mag-vlog, maging responsable po tayo sana sa mga content natin. Huwag po tayong basta-basta upload ng upload. Tapos kawawa rin naman po yung mga kababayan natin na gusto makarating din po dito na umaasa, tapos hindi nasasagot yung mga katanungan nila. Ayun lang po, huwag po sanang puro sugar coating or yung magagandang salita lang lagi yung pinagsasabi. Alam naman po natin lahat, Canada is Canada. Napakahirap po talagang makapasok dito, lalong-lalo na galing sa Pinas. Kung may way naman po, or hindi ko naman po sinasabi na pahirapan talaga, ay maging fair naman po tayo sa iba. Siguro kung may ibang nakarating dito na mabilis, madali lang yung proseso nila, ayun, good for them. Tapos ayun, napakataas po ng standard kailangan po dito sa Canada. Kailangan po talaga ng experience. Ayun, tapos pera. Alam naman po natin, pera talagang pinapagalaw. Real talk po yan. Wala pong libre sa panahon ngayon. Yun lang po, sa mga vlogger dyan, sana naman po maging maingat tayo sa mga content natin. Huwag lang puro sugar coating. Yun lang po, mag-ingat at good luck po sa lahat ng mga gusto mag-apply at makarating dito. At kita-kita po tayo dito lahat. Yun lang po, maraming salamat.